Hey guys, so gusto ko lang i-share sa inyo yung progress ng braces journey ko para sa mga nagbabalak mag-brace dyan. So ito yung mga clips or pictures na hindi pa ako naka-braces or yung before version ko. So as you can see, meron tayong diastema which is yung spaces in between. Hindi lang sa taas ng ngipin ko kundi sa baba na rin. And hindi rin pantay-pantay yung ngipin ko. Most especially yung sa baba, medyo may nakaslant, medyo merong nakapahiga. And hindi rin pantay, ayan, as you can see, meron pang parang kanting ng ngipin. Ayan, so ayusin natin yan. And, ayan, mas clear picture ng diastema ko. And yun, yung issue ko din is overbite, which is nauuna pa yung ngipin ko kapag tumatawa ko. So, yun talaga yung issue ko talaga. So, ayan, nagpa-braces tayo. And katulad nung sinabi ko doon sa unang video ko, unang vlog ko about braces, as in, para siyang bakal na makapal sa bibig pag unang lagay. Pero ano yun, yung unang ginawa is pinantay-pantay muna. Siguro mga 1 to 4 months yun pinantay-pantay yung ngipin ko bago pinower chain. And ang unang pinower chain muna, katulad na nakikita nyo, is yung harap, yung dalawang harap sa unahan. Kasi nga hindi pwedeng pagsabay-sabayin yung ngipin na isara. Kasi baka hindi kayanin ng ngipin yung force and mag-collapse tapos matanggal. Ayan, hindi naman natin gugustuhin yun, diba? So, ayan, kaya katulad na nakikita nyo, meron pa ring spaces sa ibang parts ng ngipin kasi nga, inisa-isa ng paghatak yan. Hindi yan sinabay-sabay. And, katulad na nakikita nyo ulit, ayan, dumaan din ako sa phases na hindi nagpapantay yung kulay ng braces ko kasi katulad niyan, yung kulay blue is power chain. Ayan, kasi yung iba na kulay white or light color dyan sa braces ko is ibig sabihin yan, okay na siya. So, in-steady na lang yan ni Doc kasi okay na siya, hindi na siya dapat pagdikitin pa. And, ayun yung mga improvements natin kapag tumatawa ko, hindi na nauuna yung ngipin ko, as in pantay na talaga siya. So, nawawala-wala na yung overbite natin and wala na masyado yung spaces, lalong-lalo na sa harapan. Ayan o, tingnan nyo. O, diba? Pero ayun, katulad nga ng mga sinasabi ko palagi, kaya kailangan ko ng surgery kasi kapag binitawan siya, possible na magbukas ulit. So, ulit tayo ulit. So, ayun yung issue nun. Pero ayan, dumaan din tayo sa mga may pa-coil spring. Ayan, dumaan din tayo sa ganyan. And kung paparate nyo sa akin kung gaano kasakit lahat-lahat, ang pinakamasakit is yung una kanina, yung meron sa harapan na pinagdikit yung harapan ko sa gitna. And ayan, yung part na yan, yung elastics na yan, dyan tayo parang nag-day 1 ng braces ulit. So, sobrang sakit niyan talaga. Most especially yung ayan, yung pa-square. And yung sa harapan na hinatak yung harap tsaka yung baba ko para magpantay yung pangil ko at mag-class 1 siya. And, ayan na siya currently and malapit-lapit na tayong matapos. So, ayun lang naman. Braces progress lang naman to. So, next time na lang yung mga notes ko for you. So, ayun lang. Thank you for watching and I hope na nakita nyo yung difference sa before and during ko. Hindi pa kasi siya tapos. So, hindi pa natin siya tawaging after. So, yun lang. Please subscribe and thank you for watching.